Pagkakaalam ko, mula bata ko hanggang paglaki namin, Tangko ang pangalan niya kasi sinabi niya sa akin nung nagkakilala kami, tawagin mo akong Tangko. Yung pala, ang tunay niyang pangalan, Teshiba. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, likat pag-usapan natin. Actually, nanonood pa lang ako ng live ni Attorney. Actually, inaabangan ko to. Anyway, so, ayun nga, dun sa mga hindi pa makakanood, definitely by the time na ma-post ko ito, mag-end live na yun si Attorney Libayan. So, I invite you to go and watch ang kanyang episode na ito. So, dito tayo. Siyempre sa ating supplier na walang iba kundi si Gossip Central. Guys, doon sa mga hindi pa po nakakapanood kay Gossip Central, sa kanyang mga videos, please visit his channel. At the same time, mag-subscribe na rin po kayo. Yan. Sama na po kayo sa subscribe gang. Anyway, kanina nga po, no? Pinanood natin yung di naman buo, but definitely somewhere 17 minutes yata nung nakapag-tune in na ako. And tinapos ko yun. Tinalo ko pa si Raffy Tulfo. Kasi konti lang yung participation ni Raffy Tulfo, bigla na rin siyang nawala. No? Baka may iba pang hearing, we don't know. Anyway, so dito nga, tawan-tawa nga ako nung sakto naman, nung nag-tune in ako, si Raffy Tulfo na yung nagsasalita. I didn't know na he's part of, yung hearing na to tungkol kay Mayor Goa. Ang nakakatawa lang guys, no? Paulit-ulit nagsalita, nagsinungaling at nahuling nagsinungaling itong si Mayor. Pero, hindi po siya nako-contempt. Hindi gaya ng ginawa kay ex-PDEA agent, Jonathan Morales. Pinilit talaga na magsinungaling. Pinilit na palabasin na siya ay nagsisinungaling. Tapos kinontempt siya. 'Di ba? Eto, huling-huli na maraming beses nagsinungaling and yet hindi pa rin pinakukulong. Anyway, tara pag-usapan natin tong episode na to. You're lying through your teeth. Hindi ka interested na si Papa mo nagsisinungaling? In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Ang ginagawa mo, nililihis mo kumukuha ka ng simpatiya sa publiko Kasi that's what the public really wanted to hear na yung mga sad story, yung mga fairy tales, mga teleserye, gusto mong pumunta doon pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Yeah, obviously, actually, ito yung part na naabutan ko na. Ito yung sinasabi niya. Nakakatawa. Sobrang nakakatawa. Because, pagdating sa mga ganitong bagay, expert na dyan si Raffy Tulfo. He knows. He knows very well if a person is making up stories. Dahil sa tinagal-tagal ng takbo, no, ng kanyang programa, alam niya na yung mga ganitong klaseng istorya. 'Di ba? Nasa mga episodes ng mga programa nila, kinukuha nila yung simpatya ng taong bayan. 'Di ba? Tapos magkakaroon ng interpretation ng mga tao na pag nagkaroon ng kasuhan, ganun din ang nangyayari. Hindi po ganun 'yon. 'Di ba? Tapos nagagamit na siya, yung way of Tulfo brand of justice niya, nagagamit na as reference. Nagagamit na actually as a standard para makuha yung hustisya ng isang tao. 'Di ba? So pagdating sa bagay na 'yan, talagang naniniwala naman ako na kayang-kaya ma-detect ni Raffy Tulfo kung ang isang tao ay kumukuha ng simpatya because for the longest time, yan yung ginagawa niya. Remember, as an example nung finailan siya ng kanyang ex-wife na si Ma'am Julie Licop,
He went online, pinalabas niya na siya ay ini-extort ni Julie Licop. And kung ano na sinabi niya about kay Ma'am Julie Licop. Hindi naman maraming beses ko na sinabi to, hindi natin malalaman ang istorya niya at saka ni Julie Licop kung hindi na rin dahil sa kanya. Gawain niya kasi yung mga bagay na sinasabi niya dyan. Your Honor, yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po, lumaki po ako sa farm. Malayo yung Pero- sagot niya. Sorry, In- Madam Chair. Malayo yung sagot Yes, niya. and Rafi. Yun na nga po. Paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa tatlong birth certificates ninyong tatlong magkakapatid na kinonfirm ni tatay mo na sina Sheila at Siemen Lialgo ay mga kapatid nyo, pero sa mga birth certificates ninyo, iba-iba ang petsa ng kasal nila. At date din ng kasal ng magulang ni Sheila Lialgo na ang pangalan din ay Angelito Guo at Amelia Lial, pero hindi date ng marriage ng magulang ni Siemen Lialgo. Na pareho ding sina Angelito Guo at Amelia Lial ang magulang. So, paano nyo maipapaliwanag yun iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Madam Chair, pwede mo kasingit ulit. Alright, Sen. Rafi? Okay, ito lang, Mayor, sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amelia Lial. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Na kwento ba yun sa iyo ng papa mo habang nagsisilbi bilang kasambahay yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng Hindi yan tatay ko po. disclosed. Okay, so lumilitaw dito, amo, yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inuutosan, pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi marriage, sabi rito eh. Marriage sila. Your Honor, Di ba pwedeng pinakasalan niya na? Di ba? So pag pinakasalan niya na-elevate na yung status ng tao. Naging housewife niya na. Siguro, na-meet niya yung nanay nung kasambahay pa lang. Di ba? Kasi wala naman nagre-reflect so far, nung pinapanood ko to. Wala naman lumabas na etong tatay ni Mayor nakasal pa sa iba. Tama ba? Meron lang nakikitang discrepancy doon sa mga birth certificate. as much as possible po na ayaw ko pong sumagot po ng hindi ko po alam. So parang lumalabas to eh. Ibig sabihin ba, pagka yung lalaki na ikasal sa babae, tapos yung babae decided na maging plain housewife, ang tingin dapat natin doon katulong? Ganun ba yun? Pero hindi ko po talaga alam. Pero again, Mayor, siyempre tatanungin mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo, paano nangyari? Sa totoo lang, it's a very stupid question. Really. It's a very stupid question. Your Honor, hindi Na, ko ang sinasabi ko lang po kasi it will be but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na makikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal ko Kumbaga, no, don't use that word mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then yung both parents mo nagbibigay ng mga information about you, about their lives. Kasi ulit-ulit mo sinasabi sa hearing na to, kasambahay, kasambahay, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas mo na kawawa ka, na galing ka from humble beginning and nagsikap ka, yumaman ka, etc. Hindi. 'Di ba kalimitan ng Chinese gano'n naman talaga, kahit hindi mo i-telenovela 'yan. Ganyan yung kwento nila. Henry C., ganyan din. Saan sila nag-umpisa? Nagbebenta sila ng libro, ano pala yun, National Bookstore.
Si Henry C. nag-umpisa po sa pagbebenta ng sapatos using kariton. And then eventually nagkaroon sila ng unang pwesto dyan sa Carriedo. Okay? Kung nasaan yung ngayon na SM, hindi SM City Manila ha, yung SM Manila pa, dyan sa may Carriedo. Yan daw ang kauna-una ang SM. Pero again, it's from humble beginning. Even NBT. Si National Bookstore, saan din nag-umpisa? Nagbebenta ng libro sa kariton. Di ba possible yun? Don't use that word kasambay kasi pinagluloko mo lang kami. Nobody, no, madam, nobody Yun ang hirap dito kay Raffy Tulfo. No? I-insist niya yung gusto niya. Paano kung totoo nga naman yung sinasabi nito? Although, syempre, hindi ko na nga rin alam kung ano totoo sa sinasabi nito ni Mergo Pero hindi mo pwedeng i-insist yung totoong akala mo totoo. will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling. Sorry, I really find this question very, very stupid. Diba? I seriously find this very stupid. Date sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung papa mo? And then, again, sinabi ko na to for the nth time, and hindi ka interested na si papa mo nagsisinungaling? Hindi ba guys, meron din mga sitwasyon na ang babae, kahit siya ay kasal, no, siya rin ay pwedeng maging kasambahay as trabaho niya. I know quite a number of people who's doing that. Even if she is a kasambahay, she's married. What if yun talaga ang trabaho niya pero hindi siya kasambahay ng tatay nitong mayor? Naisip rin ba yan ni Raffy Tulfo? Hindi mo lang sinabi na bakit kaya ito si papa sinungaling? Bakit kaya si papa ay magsalita? Siyempre, usyusohin mo yan. Papa, sinasabi mo kasambahay si mama. O pero kasal pala kayo ni mama. Papa, 2 beses kayo kinasal ni papa. Ay, papa, 2 beses kayo kinasal ni mama. Bakit? And yet you keep insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple you should have asked. But you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Raffy, ayaw ko po sisihin yung tatay. Ang tanong, ilan ba ang pwedeng maging definition ng housekeeper? Pwede rin naman kasing house helper. Yan. Sabi rito, a domestic worker, housekeeper is an individual responsible for the supervision of a house cleaning staff. The housekeeper may also perform cleaning duties themselves. Ibig sabihin ba kung housekeeper ka, automatic nagtatrabaho ka sa asawa mo as housekeeper? Or pwede rin talaga nagtatrabaho siya as housekeeper sa ibang tao? Automatic ba pag nakalagay dyan housekeeper, nagpapaka-housekeeper siya o nagpapakatulong siya sa asawa? Tatay ko, mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayong, madam, Kaya hindi po. wag niyo pong ilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Kasi Sen. Raffy, hindi tumatakbo just sa point. Thank you, to ma'am. at this point acknowledge the presence of the Senate President Pro Tempore, Sen. Jinggoy Estrada. Salamat sa Nagsama pa tong dalawang to. pagdalo. So
Sana maintindihan mo, Mayor Go. Kasi ang ginagawa mo, nililihis mo eh. Kumukuha ka ng simpatiya sa publiko eh. Kasi that's what the public really wanted to hear, na yung mga sad story, yung mga Sa totoo lang, hindi nga niya nakukuha yung simpatsya ng mga tao eh. 'Di ba? Gawain kasi ni Raffy Tulfo yan. Kuhanin ang simpatsya ng mga tao. Punta kayo sa mga posts niya sa Facebook niya. Punta kayo sa mga palabas niya sa programa niya. Yan ang gawain niya. Kunin niya ang simpatsya ng mga tao. Pero yung ginagawa ni Mayor Guo, napakalabong makakuha siya ng simpatsya. Actually, marami ang nabubuisit sa kanya eh. fairy tales, mga teleserye. Gusto mong pumunta doon eh, pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Yan, naniniwala naman ako dyan. Because Raffy Tulfo, when it comes to pagkuha ng simpatsya ng tao, he's an expert. Huwag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very Ayun pala, alam mo eh. Bakit nagtatanong pa kayo dyan? 'Di ba? Ikaw lang pala ang sagot sa lahat ng doubt about dito sa personality or sa background ni Mayor Guo. So, bakit kailangan pa natin magpa-Senate hearing kung alam mo kung sino siya? very hard for us right now to find out. That's why we're trying to Ano daw? Sandali nga. Akala ko ba alam niya? Okay, you cannot use that. Huwag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to Akala ko ba alam niyo kung sino siya? Tapos ngayon, it's very hard. get more information about who you really are. Because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. You're lying through Yan naman, nag-agree ako sa'yo dyan, Raffy Tulfo. Inconsistent talaga siya. At nagsisinungaling talaga siya. Pero ang nakakatawa, siya nagsisinungaling pero hindi nyo kinontempt. 'Di ba? you think. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lie. Hindi ko alam kung naririnig ni Raffy Tulfo yung sarili niya while he's saying that. Base po doon sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Salamat yan muna, Madam Chair. Salamat. Maraming butas po ako nakikita doon sa narrative ni Mayor Go. Nag-attend ako dito ngayon para bubutasan ko po. Marami po mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go. Hopefully, I have some few questions na kailangan niya masagot. Kapag hindi niya masagot, doon makikita na meron po siya talagang itinatago. Hindi po kapani-paniwala, marami din po ako, Madam Chair, na request sa committee na ito ipapatawag. Unang-una, ipapatawag po natin ay yung pong midwife na nagpaanak sa kanya. Sa pagkakaalam ko, itong si Mayor, 38 years old na. Imaginein mo, pati yung matanda, kung buhay pa siya, aabalahin mo. Pangalawa po, nung magpa-file siya ng late registration, sino po doon kung saan siya nag-file ng late registration ang tumanggap. Pangatlo po, Madam Chair, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi syempre, if you have a farm and it's not a backyard farm, it's a commercial farm, you need to get a permit para ma-approvean yung farm na yon. You have to get a sanitation permit, etc. Nais ko rin po patawag yung mayor na nag-endorse sa kanya na nag-last term na and she was endorsed by that mayor to take his place. So, syempre, si Mayor, I'm sure, hindi naman siguro niya endorso itong si Mayor Go kung hindi niya kakilala. Patatawag din po natin yung BIR. Patatawag din po natin yung mga suki niya na pinagbebenta niya ng baboy. Hindi ko na alam kung anong relevance nito, no? Mga pinapatawag niya, pati yung mga suki niya. Diyos ko, Lord. Ito yung mga klase ng
ng Senate hearing, binabatikos nila yung mga ginagawa ni Senator Bato during the PDEA leaks. 'Di ba? Tama, doon nag-a-agree ako kay Senator Cheese na dapat i-streamline lang natin yung number of people na pinapatawag in relation to the issue. Pero dito, kung sino-sino na yung pinapatawag, ang tanong, anong relevance ng mga to sa gusto niya? Lord, every time na nanonood tayo ng mga Senate hearings na involve si Raffy Tulfo, hindi na natin alam saan nang punta ng mga Senate hearing. Marami nga tayo mga resolution na hindi pa nakikita eh. 'Di ba? Ano ba nangyayari doon? Ano yung end game ng mga pinagagawa nila? Eto, ano ba gusto nilang establish? Establish ba na ano yung nationality ni Mayor? Kung isa ba siyang tao na ginagamit ng China? Ano exactly yung gusto natin patunayan dito kaya natin kinakandak ito? Na flawed ang COMELEC? 'Di ba? Kasi kung ano na yung kung sino-sino at ano na kung sino-sino pinapatawag, kung ano mga tinatanong. 'Di ba? Ultimo yung pagbo-boyfriend ng tao, tinatanong. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Kasi sabi niya lumaki siya sa farm and she worked there for so many years or managed the farm for so many years. And of course, hindi naman niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. So ano ang tinatry ni establish dito ni Raffy Tulfo? Kulang na lang ipatawag yung lahat ng tao sa banban. 'Di ba? Kulang na lang lahat ng tao ipatawag niya sa banban. Actually, no, naka-live pa nga si Tita Pretty. Pinag-uusapan niya the hypocrisy of Raffy, that Tulfo. 2 hours ago na. Kaya ba guys, kung tatanungin ko kayo, nakakuha niyo pa ba kung anong gusto ma-establish ni Raffy Tulfo dyan sa ginagawa niya? Na gusto niya ipatawag ang lahat ng taong taga-banban. Saka hindi ba kinikilabutan si Raffy Tulfo sa mga pinagsasabi niya dyan sa Senate hearing na yan? Nakikita niya ba yung sarili niya sa salamin? Sa pagkakaintindi ko guys, na while I was watching that Senate inquiry, no, ang gusto unang mangyari nito ni Hontiveros is ma-establish kung ito nga ba si Mayor Go ay isang Filipino. 'Di ba? Gusto nilang malaman kung ang nanay niya ay isang Filipina. Dahil napatunayan naman kanina na yung tatay niya ay isang incheck. At hindi rin sure kung dito siya pinanganak. Kasi possible din naman yun. Tatay niya, isang Chinese, nanay niya ay isang Filipina, pero normally kasi, ina-adapt ng anak kung ano yung nationality ng ama. And then, when he or she reach a certain age, the child will be given an opportunity to elect whether to adopt the citizenship of the mother or retain the citizenship of the father or pwedeng mag-dual citizenship. Again, it's economics. Depende kung ano ang kung ano yung mas stronger na passport. 'Di ba? I have a lot of friends na may asawa na ibang lahi. Normally, ginukuha nila. Like, say for example, I have a Filipina friend with a Sri Lankan husband. No? Tapos yung bata pinanganak sa UAE. And yet, ang ginawa nila, ang ginamit is Philippine passport. Ang kinuha. 'Di ba?
Pero, by default, normally kung ano yung nationality ng tatay, yun yung kinukuhang nationality ng bata kung hindi pareho. Pero dito kasi sa Pilipinas, no, gaya nga ni sinabi ni tawag dito, inexplain kanina ni Comelec Chair. Meron dito, pag dito ka pinanganak sa Pilipinas, pwede ka rin i-declare as a Filipino citizen. Kung magkaibang lahi yung magulang mo. Again, magdidepende rin yan. Option yan ng magiging magulang. Pero rare yun eh. Ina-adapt pa rin halimbawa yung mga expats dito pinanganak yung mga anak nila, talagang pinapa-adapt nila yung mga nationality ng kanilang may mga artista na ang kanilang na merong US citizenship. Kahit dito na ipinanganak pero may US citizenship or may Australian citizenship, pinapa-adapt yung yung passport or yung nationality nung tatay, which is American citizen. So, nagkakaroon ng American passport yung bata. No. Hindi ko nabibigay yung example na yon kung sino yan, but mga prominent na celebrity family. So, ayun nga, di ba? Nakakatawa lang. By the way, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Tita A, go for it. Yan, nag-end na siya ng live niya. Yun lang yung natin dyan, guys. Itong si Raffy Tulfo, minsan na nga lang bumubulaga. Mga tanong pa nakakatawa. Wala sa hulog. Di ba pwedeng i-establish na lang natin? Alam mo yung mga sinasabi niya, kahit wala yung mga yun eh. Yung mga present lang, no? As simple as that. Yung mga present lang ni Ontiveros sa kanyang mga slides, sa kanyang mga research. I think that is already substantial. Otherwise, siya mismo, pinatawag niya yung mga yun. Sa tingin mo, pag pinatawag mo ba yun, may establish mo yung citizenship ng tao? Hindi siguro. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo. Do you really think kailangan ipatawag ni Raffy Tulfo yung buong barangay para lang ma-establish yung citizenship ng taong to? O enough na yung present ni Ontiveros dun sa mga nakapanood?